Samantala na inquest ng suspect sa pagnanakaw at pananaksak sa isang estudyante ng UP Diliman kahapon. Dahil sa campus naganap ang krimen, umapilang University Student Council ng UP na dagdagan ang kanilang budget para sa seguridad. Saksi si Ian Cruz. Wala pa rin daw malay at unstable pa rin umano ang lagay ni Lorde Camilhina, ang fourth-year political science student ng University of the Philippines Diliman na pinagnakawan at sinugatan sa muka sa loob mismo ng opisina ng University Student Council kahapon. Little improvement of the vital signs, but then it's still hindi siya makausap. Unconscious pa talaga siya. Sa ngayon, ang mabilis sa paggaling ng biktima ang mas iniisip ng kanyang ina. Pakidasal yung anak ko na ma-survive yung, kasi graduating yung anak ko. Maraming dreams, and you know already maraming natutulungan. At kung sino man yung gumawa na nandyan, naka-confine, I don't know. At this point, gusto ko lang munang isipin yung recovery at survival ng anak ko. Ayon sa pulisya, malabo raw na may anggulong politikal ang insidente kahit pa aktibong miyembro si Lorde ng Center for Nationalist Studies, isang militanteng student group. Kahit nahulihan ng ISP kahapon, itinanggi raw ngayon ng suspect na ito ang nakasugat sa biktima. Kwento raw nito sa mga pulis, hinatol niya si Lorde ng isang trophy na nakadisplay sa ninakawang opisina. Ang sure lang doon, pinalo siya ng hard object. Which is inamin din naman ng suspect. Bago nito, ilang beses na rin nagkaroon ng marahas na krimen sa UP. Noong 2005, patay sa pananaksak ang isang estudyante nang habulin ang mga nang-snatch sa bag ng kanyang girlfriend. 2008 naman nang mapatay ang 2 gwardya at isang bank teller sa pang-hold up sa isang bangko sa campus. Tumangging humarap sa panayam ang UP Diliman Police, pero ayon sa kanila, 42 lang ang kanilang tauhan. Sa 25,000 estudyante sa campus, lumalabas na may isang pulis lang na nagbabantay sa bawat 600 estudyante. At para malibot ang halos 500 hektarya ng UP Diliman, kabilang ang ilang residential area nito, meron lang itong 2 mobile police car. Dagdag pahirap pa ang dami ng mga entrance at exit points sa campus na pwedeng pasukin ng pribado man o pampublikong sasakyan. May mga gwardya naman ang bawat gusali, pero gate ng University Student Council, dapat pa rin dagdagan ang seguridad. Ang problema, gipit daw sa budget ang premyadong State University. Maging yung mababang budget, nai-impair maging yung seguridad namin. Kasi imbis na yung optimum talaga na number yung maibigay mo, nagdi-devise ka ng ways para mapagkasya yung kakarampot na meron. Sa ngayon, ay wala pa rin pahayag ang Vice Chancellor for Student Affairs ng UP sa insidente at seguridad sa campus. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.